as President, ang isang major achievement na for the OFW is the passage of the law creating the Department of Migrant Workers. Yun ang hindi nalalaman ng marami. Dahil sa panahon niya, nagkaroon ng Department of Labor of Migrant Workers. Dati, yung local workers at OFW under the Department of Labor lang, sakong pula dyan. Pero nag-create siya ng bagong department, the Department of Migrant Workers, that will handle the welfare of the OFW. Na mahal ng ating Pangulo. Talagang doon na mahal na. Alam nyo ba lang, first action ng Presidente, siguro hindi nyo lang to. Correct, alam mo, unang action ng Presidente. Uupo pa lang niya. Ang naisip niya agad yung mga OFW. Sabi sa akin, Bebon, yung mga OFW natin kung mag-apply for employment abroad, kung saan sila ng gobyerno, ahensya ng gobyerno pupunta sa Pag-ibig, pupunta sa SSS, pupunta sa GSIS, pupunta sa Land Bank, pupunta sa TFA. Ang daming lugar yan. Hirap na hirap yung ating mga OFW. Ang gawin mo, lahat ng mga ahensya yan maglagay ng agency in one location. It was called the Overseas Services for Filipino. Yan, OSCO. Kaya mga OFW ng panahon niya, isa lang pinupuntahan. Matandaan nyo yung the old TOA, yung building ni Oble. Doon, ilagay niya yung OSCO. Kaya mga OFW, yan lang pumupunta. Hindi na pupunta sa SSS, hindi na pupunta sa GSIS, sa passport. Wala na, isa na lang. Yan, diyan mo makita kung gaano kamahal ng ating Pangulo, mga OFW. Yan. Ang ganda. Alam mo, ang ganda, no? Minsan, akala natin, simple lang yung trabaho ni Secretary Pedro, pero hindi natin alam na ganun pala kalawak at ang daming legacy ang naiwan talaga na yung iba pinagpapatuloy ngayon, pero yung iba hinihinto dahil sa hindi maganda, dahil alam nila na nag-shine talaga yung dating administrasyon. Yan ang masama sa atin kapag inihinto nila, hindi nila iniisip yung kapakanan na mas nakararami. At pwede po bang sundutan ko yan ng isa pang follow-up na pwedeng magpayanig mas lalo sa mga legacy po na iwan ng dating administrasyon for your leadership, sir? How much policy latitude did you really have as secretary? And where were the firm limits of political or economic reality, sir? Yung aking well, kaya na sinabi ko, when I was Secretary of Labor, I was guided by the direction of our President na kailangan meron tayong industrial peace. Kailangan hindi nag-aaway ang mga empleyado at ang mga employers. Kailangan din maganda ang relasyon nila. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na inspection program ng Department of Labor. Ano ito inspection? Pupunta ng ating mga labor inspectors, lahat ng mga business establishment para makita na ang mga labor laws ay sinusunod. Matandaan nyo itong pinikwento ko kanina kay Ibete. Matandaan nyo yung nung araw. Ang mga sales girls sa mga department ito, lahat ng mga sales girls nung araw, nakikita ninyo, nung araw nung wala pa si Digong, nakatindig yung mga sales girls, naka-uniform, lalo na doon sa SM, naka-uniform, naka-high heels, nakatindig sila, pero nakikita nyo ba, pag nakatindig medyo hindi diretsyo. Bakit? Unang-una naka-high heels, pangalawa, nakatindig. So anong sabi ni Digong sa akin? Ewan, tignan mo yung mga natin, mga sales girls natin. Gawan mo ng paraan para mapaganda ka nilang kalagayan. So, dinala ko yung mga department stores. Doon ko nakita na kaya pala sila na hindi nakakatindig ng direksyon. Naka-high heels. At maliban doon, nakatindig. So, what can I do? I issued an order na bawal ang high heels. Lahat ng mga sales girls
sa lahat ng mga department o sa lahat ng department store sa buong Pilipinas. Tinanggal na. Ang unang sumunod, yung ano ba yung department store dito sa may Quezon Avenue. Fisherman? Ah, Fisherman? Fisherman. Fisher Mall. Fisher Mall. Yun ang unang sumunod. Binilahan nila ng mga sapatos ng mga sales girls. Wala nang heels. Yung banda ng half-inch lang. Ayan. Relax. Half-inch. At saka, merong utos na every 2 hours, lahat ang mga sales girls dapat meron silang tinatawag na sitting break. Kailangan umupo. Yun. Kaya ngayon, pag pumupunta ko sa SM, sa mga departamento, nakikita nila, sir, wala nang heels. Kaya pinagano. Yun ang ano ni Digong. Wala nang heels. At hindi lang na ginawa yan sa mga sex girls. Alam niyo yung call centers, may mga call Mga BPO. Mga BPO. o yung mga Call centers. agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi ano na, nag-ano sila ng ano. Ngayon, sabi ni Digong, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing break. Yan. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand para naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka ba, maggapon. Yun. Tignan nyo kano at kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kaliit na bagay na napapansin niya. Kaya, kaya ako inspirado magtrabaho ng talaga si boss. Mahal na mahal niya mga workers, mahal na mahal niya mga businessman, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam, and that's the reason why, nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganyan na, dati kasi, ang kanilang reklamo, nagkakaroon sila ng mga varicose veins, Siyempre. tapos power sila, sabi ko, ate, upo ka naman, pinaupo niya ako, hindi power po. Yan, nagulat ako, yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na, pati pala yun, napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's practical, maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking bagay noon. Alam mo, masasakitan legs nila pag uwi, tapos magbaha pa, dahil may flood na noon. Sinulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose vein. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na, yung simpleng bagay, ginawa ng paraan ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan malalaki kasi kita-kita. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po. And continue natin, no, Secretary, kasi mainit na mga kaalaman to na mismo kami po, na taong gobyerno rin tulad ninyo, hindi namin to alam. Sir, ending contractualization was a central campaign. Ayan. Yan po yung mga promise po ni Presidente Duterte. From your vantage point, as known as Secretary, sir, was that promise realistically framed? Mabuti na banggit mo yan kasi dito meron akong record dito. May Ito na lang sa ito mamaya. Pwede naman natin i-ano sa Bibigyan camera. ko lang mamaya. Yan yung papakita ko sa iyo. Dahil siyempre, di ba, sinabi ko sa inyo kanina na meron tinatawag na inspection. Yung may mga labor inspector na pinupunta yung mga business establishment para tignan kung nasusunod lang ng mga labor laws. Ito ngayon ang ang napansin nila. Yung markahan ko na kanina eh. Kasi, ang dami nung araw, nung pagpasok namin, ang dami namin mga nakita mga workers na mga casuals na pwedeng tanggalin anytime. So, ang ginawa lang namin ay nagkaroon kami ng labor inspection at tinignan namin. Ito, ano ba yung ano?
ilan ang regularized? Ha? Ano ba nakalimutan ko na pala yun? Kanina, pinano ko eh. Binarkaya ko dahil napaka-importante yun eh. Ha? Yung job employment. There were, from 2016 to 2022, yung term ng ating Pangulo, there were 13,119,000 job applicants. Ilan ang natanggap? 87%. 11,446,000 ang nabigyan ng trabaho. That is under the Public Employment Service of the Department of Justice. Ang daming nabigyan ng trabaho. Ngayon, ang isa namang bagay, yan, ito. Pag in-inspect namin ang business establishment, at meron kami nakita na mga empleyado, puro casuals. Alam nyo naman, di ba, pag nag-apply ka, kukunin ka, meron kang tinatawag na probationary period of 6 months. After 6 months, pagkatuloy ang employment mo, dapat agad regular ka. Pero nung araw, hindi in-observe yan, ka na nagkaroon ng labor inspection on this. At as a result of this inspection, there were 653,385 workers na casual at naging regular. Yan. Yun ang dapat ng ganun ang ginawa ng ating Ang galing, Secretary. Balikan natin to, no? Looking back now, Secretary, do you believe the administration succeeded, partially succeeded, or failed in addressing ENDO as Filipino understand? yung Yung ENDO. Kasi yun yung parang tinatatakutan ng mga contract workers, no? So, yung balikan investigation natin. as relation to ENDO kasi end of contract yun eh. So, now, the moment you are regularized, wala nang irrelevant na yung ENDO. Dahil regular na. Yun ang pinaka-importante. Yun ang yun ang tandaan nyo pag nag-apply kayo ng trabaho. Siyempre, probation. After probation, dapat alam nyo na pag tinuloy ang inyong employment, you become immediately regular employees at hindi kayo matatanggal except for cause. Yun ang dapat Okay. nyo. Follow-up question, Secretary. Yes. Where exactly did the disconnect occur? Law? Where exactly did the disconnect occur? Occur. Oo. Sa occur yung law, yung business resistance, yung sa Congress, or executive policy design? Kumbaga, Mr. Secretary, yung situation po ng end of contract natin na situation, ano po ba ang status niya during your time as Secretary of Labor, and kung hindi pa siya fully na-address, where is the bottleneck? Is it because of may kakulangan sa batas? Is it because there's business resistance? Is it with Congress? Or sa executive policy design ang tinginin niyo kung bakit ito pa rin ang status ng ating ENDO? Okay, that's a very relevant question. And it was addressed when I mentioned earlier na ang unang trabaho ng mga labor inspectors is to see to it that the employers comply with all labor laws, especially on the term of contract. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng labor inspection. Halos lahat ng mga business establishment in-inspect. And they found out na marami ang tinatawag na yung ENDO na walang permanence, walang security of tenure. As a result of which, nagkaroon ng decision ng Department of Labor na i-regularize yung mga empleyado na na-meet na nila ang requirements of employment. Yun.
basically, gaya ng sinabi ko, after 6 months, after the 6-month probationary period, you automatically become a regular employee. And that is the effect of the strict employment of the employment services enforced during the term of President Duterte. So, Kapenya, nakikita ko, it's more of an executive policy design. In other words, may batas na eh. Huwag na nating dagdagan, no? Pero ipatupad natin. Paano mo ngayon ipapatupad is the question. So, under the leadership ni PRRD, inatasan niya talaga si Secretary Bello to look into this, itong mga may endo, no? Na, or kung nagko-comply ba ang mga businesses, no? Insofar as endo is concerned. So that was the policy design. Yun ang. Alam mo, Attorney Yvette, that's the reason pala nung time po ni PRRD. Because through the leadership of our Secretary Bello, ang daming nagdidemando sa tuloy. Kaya yung pala may mga batas talaga, kaya lumakas ang loob nila na ipaglaban. Atmosphere for a business to flourish is what they call industrial base. Pag merong magandang patakaran na nasusunod at nagkaroon ng magandang pagsasama ng mga manggagawa at ang mga employer, gaganda ang trabaho, gaganda ang negosyo. Yun. So, yun ang importante sa lahat. Hindi yun naman iisa lang panig ang papanigan mo. Kailangan panigan mo ang bawat panig. Attorney Yvette, Yes po. narinig mo yung mga nilatag ni Secretary Bello bilang abogado. Alam ko may mga lumalapit at nagre-reklamo sa iyo sa mga usaping pagtatrabaho. Kasi ako, before, ang dami rin issue dun sa ahensya kung saan ako naglilingkod. Pero sa totoo lang, hindi na-justify yan mga sa HR, yung iba. Kasi doon pa rin sila, kinain pa rin si lawyers. Siyempre, may ganyan eh. Nabigla sila na kailangan ipatupad agad-agad. Also, yung negotiation with the unions and tripartite bodies. Yeah. Yung alam mo yung situation ng mga employers at sa employees is a mutual respect, no? So, there must be a mutual observation of all labor laws. Hindi lamang ang employers naman ang sumusunod na batas. Kailangan din yung ating mga employees. Kailangan sumunod din. And this was clearly taught by President Duterte in his meeting with the employer. Madalas nakikipag-meet yan eh. I remember mag-meet yan ni Presidente kasama nga nun. There was a time na nandyan sila Lucio Dan. Ma-remember ko si Lucio Dan. Alam mo nung maging Presidente si Presidente ko. Hindi sila magkasundo ni Lucio Dan. Pero nung ma-remember nyo, ito malaman nyo mga ng ating mga kababayan ang ginawa ng ating Pangulo. Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 buwan, 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga lumabas na fake news na yung ating mga kababayan OFW ay kumakain na ng basura. O, nakita nyo yung may picture na parang dinada. Actually, hindi basura yun. Hindi basura yun. Yung mga kinakain ng mga kababayan natin na medyo hirap dahil walang sweldo, 2 taon, hindi nagsusweldo. Ang ginagawa nila, nandun sila sa may mga groceries. Yung mga grocery kasi, meron silang nire-reject na vegetable o meat. Pero hindi sira yun, hindi yung basura. Tinatabi nila. Ngayon, yung mga natin, mga kababayan natin na maalis to, nakikiusap, kinukuha nila yun. Ganun ang situation ng ating mga kababayan. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabi mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. We spent 6 billion. Mas malaki sana, kaya lang medyo nahiya si King Salman ng Saudi Arabia kasi karamihan sa mga Arabic leaders hindi nagbabayad ng sweldo.
inalok niya yung 5 airplane ng Qatar. Qatar Airways. Saudiya? Ano ba? meron siyang Saudi Airlines? meron siyang aeroplano. Inalok niya. At nung nalaman ni Lucio Tan na ginawa ng King Salman yun, inalok niya rin ang plane, ang aeroplano. Oo. Nagamit din namin ang 10 aeroplano ni Lucio Tan. At dahil doon naging kaibigan, sabi niya, Mr. Tan, magkaibigan na tayo dahil sa ginawa. 9,000 inuwi na. Pero nasigit na rin yung 40. Oo, yung tax. Yung Nasigit na rin Pero mo yan, pinauwi niya yan. Kagaya na alam niyo dito dapat malaman ng ating mga babayan kung ano nagawa ng ating Pangulo. Ma-remember niyo nung COVID. Ma-remember niyo yung COVID. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, lang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,222,000 OFW. At uwi sila. Kaya ito si Secretary Kamtang, bilib ako dyan. Alam, bagay talaga siya dyan sa DMW. Kasi siya ang OWA administrator noon. So, lahat ng mga umuwi, every day may umuwi na mga OFW, nandyan sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, nung COVID, walang mga hotel guests, di ba? Dahil COVID eh. Kaya kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel. Manila Hotel, Sofitel, Diamond Hotel, Conrad Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Pero mo, 5-star hotel, ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ako nakasumog dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Sobo, puno. Batangas to look for hotels kasi puno. Mayroon mo 1,020,000 na OFW. Inuwi namin yan. After 7 days, pag negative na sila, uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng Barangko, bus. O ganun, inuwi namin lahat yan. 1,022,000. Ganun kaano ng pag-atikaso ni Pangulo Duterte. Ang masama ko doon, ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, nakaano kami. Yung ataol nila nandyan. Siyempre, tapos kami lumapit. Siyempre, pero trabaho namin eh. Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibig. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun ang Ang daming revelations, no? Maraming mga pangyayari na hindi na nalalaman. hindi alam. Deserve lang nating malaman kasi sa totoo lang, lalo na hindi pa pala ito pwedeng i-compare yung dati sa i-compare. Pero, Hindi nyo alam, ang Pangulong Duterte ang yung dahilan ng karoon ng batas creating the Department of Migrants. Si Pangulong Duterte, ito mabuti sasabihin ko sa inyo kasi meron mga sinadyang mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Ay, nakakahiya sila. Pwede mo lang ilatagin niyo yan, sir. Alam mo yung Tibet, yung... alam mo yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos sa gobyerno. Nagbigay si
Ricky Razon ng 600 million. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkukwentuhan sila ni Senator Cynthia Villar, nagkukwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkukwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million na ma'am, kailan mo inaugurate?" Sabi niya naman. Ay, diditwan natin, papasalamat ako ganun din siya. Ako naman, wala akong masabi, sabi ko. Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Basta sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Ano mo sagot niya? Okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yun, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay yung hospital na 600 million. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. O, meron na. Meron ng naibin na. Meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Dorian Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. O tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PACOR. Chairman ng PACOR. O di groundbreaking. Ganun. Ito mga lupa na gano'n. O sabi ni Gloria Macapagal, "O, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PACOR?" Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni ba, masyado ka naman makipit. Sabi niya, 300 million, ma'am, okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW Hospital. Nakita nyo ba yun? Nakita nyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Luke Hospital, kaysa mga kita nyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Raulo. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi nyo, pero God bless their soul. Kasi sila. Kaya siguro magkailan, sinabi niya na sila ang gumawa kaysa magkakalag panahon niya. June 2022. Not June, May 2022. 2 months bago mag-end ang term ni Pangulong Duterte. Doon, nandun siya, Alpo siya. Pero, Kapeni, matakit, Sir, mawalang galang